Babala po, sensitibo ang video na inyong mapapanood. Natusok ng bakal sa talukap ng mata ang isang batang lalaki sa Cebu City habang naglalakad siya papasok ng eskwelahan. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Inihingi ng saklulo ang batang yan dahil sa bakal na nakatusok sa talukap ng kaniyang mata. Iniupo siya sa monoblock at dahan-dahang binuhat ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para maisugod sa ospital. Nangyari yan sa Barangay Apas sa Cebu City habang papasok sa paaralan ang 10 taong gulang na bata. Bigla na lang daw narinig ng mga residente ang iyak ng bata at nadatnan siyang nakatingala habang nakatusok sa bakal. Nalawam lagi sir, di na mo makita yung mata. Nilang yun, anak yun sa kwan. Kani ba? Ang akong gipangutang ng bata, asa kagikan do? Padung siya iskilan, so diri siya. Kwan kay taga mayahay man to. Oh, kani nga hagdanan. Urag ni kalit lang daw ni kuan daw sa iyang mata. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung paano natusok ang bata sa bakal na ginamit sa pangsuporta sa nakalaylay na kable. Inaalam pa ang lagay ng bata sa ospital. Nangako naman ang Department of Social Welfare Services na tutulong sa kanyang pagpapagamot. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinay-hinay muna sa pagpapailaw ng Christmas lights dahil tataas ang singil ng Meralco ngayong Nobyembre. Halos 43 sentimo ang taas singil sa kada kilowatt-hour ng kuryente. 85 pesos na dagdag yan sa electric bill ng mga bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. 213 pesos naman ang dagdag kung 500 kilowatt-hour ang konsumo. Ayon sa Meralco, kabilang sa mga dahilan ng dagdag singil ang pagtaas ng demand sa kuryente at paghina ng piso na nakaapekto sa singil ng mga power producer. Gumuhong mga bahay at nalubog ng mga taniman ng ilan sa mga iniwang pinsala ng Bagyong Nika sa Northern Luzon. Sa probinsya ng Aurora, umapaw ang ilang ilog kaya hindi mahatiran ng tulong ang ilang residente. Mula sa bayan ng Kasiguran, may live report si Darlene Kai. Darlene? At mula pa rin kuryente dito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Yung ilang poste kasi ng kuryente ay natumba at nasira noong tumama rito yung bagyo. Kaya tuloy yung ilang apektadong residente ay umaasa na lang sa kandila, gasera o di kaya naman na ilang solar-powered na mga ilaw. Ramdam na ramdam din yung pinsalang dinulot ng bagyong Nika sa iba pang probinsya o lugar sa Northern Luzon. Nilamon ng ilog ang bahay na ito sa barangay Taguntungan sa Bag-aw, Cagayan. Nangyari yan sa gitna ng pananalasa ng bagyong Nika kagabi. Walang tao sa loob dahil nasa Tuguegarao City ang may-ari. Sa Tuguegarao City, tulong-tulong ang mag-anak na ito na maisakay ang mga panindang grocery. Kasi nung huli po, 30 to 45 minutes lang po, nandyan na yung tubig. Ang tinderong ito, isinakay na sa sidecar ang ref at panindang gulay. Pagsapit ng umaga, ganito ang bumungad sa mga residente. Bubong na lang ang kita sa ilang bahay. Nasa evacuation center pa ang mahigit 3,000 residente ng lungsod. Huwag muna pauwiin kasi ang hirap i-evacuate sila. Pag dumating na naman yung bagyo, for sure na baha, problema tayo. Kita mula sa Himpapawid ang lawak ng pagbaha sa mga bayan ng Solana at Alcala. Oktubre pa nasa state of calamity ang Cagayan. Ang problema nila ngayon, ubos na ang kanilang calamity fund. Nakikipag-ugnayan na ang LGU sa national government para sa karagdagang pondo. Ayon sa Pangulo nitong nakaraang linggo, paubos na ang quick response fund ng gobyerno. Pero wag daw mag-alala at muli itong popondohan. Historically, as early as October, sometimes September, yung calamity fund ng national at ng mga local na uubos na siya. Pero lagi may pagkukunan ng pondo ang gobyerno at mayroon tayong assurance mula kay BBM na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad bago sa katapusan hanggang sa katapusan ng Disyembre. Sa Dilasag, Aurora, kung saan naglandfall ang bagyo, 100% ng bayan ang napinsala. Tinuklap ng malakas na hangin ang bubong ng bahay ni Nanay Leonita. Sobrang lakas. Tapos yung kinapitan ko naman po parang aangat siya, gumagalaw. Kaya yun, talagang natakot po talaga ako.
mataas pa rin yung level ng tubig at malakas yung agos dito kaya hindi mapuntahan yung barangay Diagyan dito sa munisipalidad ng Dilasag sa Aurora. Pati yung mga motoristang papunta sa Dinapigue, Isabela ay hindi rin makadaan. Pinipilit po namin makontak sila ngayon. Isolated pa, no, gawa po ng ilog. No, kahit naman po umaraw po ngayong maghapon ay hindi pa rin po kami makatawid. Ano mangyayari? Maabot pa lang sila ng relief tulong kapag medyo bupa na yung tubig, no? Opo, ganun po ang mangyayari. Sa katabing bayan ng Kasiguran, pinadapa ng malakas na hangin ang lahat ng 100 puno ng saging sa taniman na ito. Sana may ayuda naman na dumating sa amin at wala nang makain. Yun po ang problema namin. Namigay na ng family food pack sa mga apektadong residente. Wala pa rin kuryente sa bayan ng Kasiguran at Dilasag. Pahirapan ang linya ng komunikasyon. Mga natanggal na bubong, naputol na sanga ng puno at mga kawad na lumaylay muli sa mga tumagilid na poste naman ang iniwang pinsala ng bagyo sa Santiago City, Isabela. May ilang lugar na abot binti ang baha. Tila binura naman ang baha ang mga taniman at kasada sa mga bayan ng Ilagan at Tumawini. Atom, ayon sa Kasiguran MDRRMO ay sinisikap ng Aurelco na maibalik yung supply ng kuryente dito sa bayan ngayong linggo. Yan ang latest mula rito sa Kasiguran, Aurora. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Darlene Kai. Kansilado ang pagdinig bukas ng House Quad Committee ukol sa Duterte drug war. Kinukumpirman pa rin daw ng mga testimonya ng ilang testigo. Sa kabila nito, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pupunta pa rin siya sa Kamara dahil hindi raw sila naabisuhan. Depensa ng House Quad Committee, wala silang natanggap na kumpirmasyon na dadalo si Duterte sa pagdinig. Nagpadala raw sila ng sulat na postponed ang hearing. Ngayong gabi, sinabi ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo sa isang video na walang natanggap na notice ang kampo ni Duterte tungkol sa kanselasyon ng pagdinig. Pupunta pa rin daw bukas sa Kamara si Duterte para kausapin ang mga kongresista kung kailan pwedeng ituloy ang pagdinig. Nakalabas man ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika, banta naman ngayon ang bagyong Ophel. Nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, pati northeastern portion ng Isabela at eastern portion ng Apayao. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyong Ophel, 630 km silangan ng Vira, Catanduanes. Pa-west-northwest sa bilis na 25 km per hour ang galaw nito at posibleng maglandfall sa silangan ng Cagayan o Isabela sa Huwebes. Bukod sa bagyong Ophel, binabantayan din ang tropical storm Manny na kung papasok sa PAR ay tatawaging bagyong Pepito. Malayo pa ito pero sa initial outlook ng Pag-asa, posibleng lumapit yan sa Bicol Region o Eastern Visayas ngayong linggong ito. Sa datos naman ng Metro Weather, mababa pa ang tsansa ng ulan bukas ng umaga. Pero sa tanghali, may tsansang ulanin ng ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Posible rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao. Sa hapon naman, posibleng ulanin ng ilang bahagi ng Metro Manila. Higit pa sa corona ang napanalunan ng magkapatid na drag queens na sumali sa isang prestihiyosong kompetisyon. Sa aking panayam, ikunento ni na Maxi at Angel kung paano sila hinubog ng mga pagsubok at ng pagtanggap ng kanilang pamilya. Hindi lamang ito isang palabas, kundi pantasyang nabuo ng dalawang reyna ng pamilya galang. Sina Maxi at Angel. Mula sa matitingkad na kolorete hanggang sa magagarang kasuotan, naging sandata ng magkapatid ang pagiging pabulosa. Sa ilalim ng glamorosang bihis nila bilang drag queens, nakakubli ang mga pilat na iniwan ng diskriminasyon at stigma ng lipunan. Hindi naman sikreto na meron pa rin mga hindi nakakaintindi, merong discrimination, merong pangungutya. Ano yung mga personal experience yun doon? Kami, nung mga bata kami, parang nagbatang bakla kami, yung mga grupo ng mga sumasayaw sa kalye-kalye, mga street dancers. Every time na dumadaan kami, binabato kami ng basura. Yung daya, perang bote. Recess time namin, tapos pinahiran ako ng yema sa mukha dahil hindi niya daw ako gusto as classmate dahil bakla daw ako. Sa halip na magpaapi,
pinipili nilang tumindig at ipaglaban ang sarili. Umabot ba sa punto na nakipagsuntukan ba kayo? Yes! Ang dami! Mga bakla sa San Andres, palaban eh. Hindi pwedeng binato mo kami ng basura, papayag kami. Sumusugod din kami. Pa-fight din kami pabalik. Gusto nyo ng fight? Go pa. Puksaan. Kung sa labas ng bahay, may mga nagtangkang tibagi ng kanilang kumpiyansa sa sarili, sa loob ng kanilang tahanan, nahanap nila ang pundasyon ng kanilang paninindigang ipaglaban ang karapatan. Growing up, parang sobrang ganda ng relationship ko sa parents ko. So, we not come out. Ang maganda sa tatay ko, meron siyang kapatid na gay din, na transgenders. And sa family namin, madaming LGBTQ. Mas nagkaroon naman ng kumpiyansa si Angel, tatanggapin at ipaglaban ng sarili sa tulong ng kanyang kuya na si Maxi. He's my motivation, he's my role model. Bago pa mangyari sa akin is ina-advise niya na haharapin mo yung ganito, pero kailangan kalma ka lang. Siya yung nagre-ready sa akin na okay, hindi ako mahihirapan na pasukin tong landas na pinili ko kasi nandyan siya. Bitbit ang lakas ng loob na pinanday ng pagmamahal ng kanilang mga magulang, mas naipamalas sa magkapatid ang kanilang husay ng parehong lumahok sa isang prestigyosong drag competition. Nakapasok ng top 4 ang magkapatid at inuwi pa ni Maxi ang corona bilang drag superstar. Para kay Maxi at Angel, higit pa sa corona ang kanilang naiuwi, kundi pagtanggap. Hindi tama na parang i-humiliate nyo kami. Anak din kami ng Diyos. Maganda pa. Kami natatanggap kasi kulang sila sa edukasyon. Kaya sana makinig, sana maging open-minded. I hope in the future, maging normal na ka lang kami na tao na this world is for you and me. Huwag tayo magpuksaan, tama na yung puksaan.